Ito po yung spin dryer na mabagal umikot. Ayan oh. Puro lang ganyan yan. Hindi na yan bumibilis pa. Chinik ko na yung capacitor niyan eh. Sira nga. Pero bagong palit po ang capacitor niyan ngayon. 5 UF ang nilagay kong capacitor. Bagong palit ito eh. Ito 5 UF. Mahina pa rin kahit bagong palit ang capacitor. Tatanggalin ko ito. Dito. Tanggalin natin yan para makuha natin yung motor sa loob. Kukunin yun para mapalitan. Ayun. Isa. Dalawa. Apat yata yan. Itong tinatanggal kong ito yung lock sa basket, sa spin basket, yung pinaglalagyan ng damit. Mahaba ito. Ayan oh, ito. Oh, di ba ang haba? Yan po yung lock doon sa umiikot na nilalagyan ng damit. Basket ang tawag nila doon. Ito na, wala na yung mga lock. Pwede ko na bunutin yan. Ito na, nabuksan na natin yung kanyang cover. Kukunin natin itong spin dryer. Ito yung ating papalitan. Mahina ang resistance nito eh. Ito yung spin dryer. Mahina ang kanyang resistance, bumababa na. Hello, dear viewers, andyan pa ba kayo? Tuloy natin itong ating pag-aayos nitong spin dryer. Kaya ako eh. Ito po, natanggal na natin yung kanyang tornilyo dyan. Tatlo lang naman yan. Saka yung isa rito. Ngayon, titesterin natin to. Ito tinister ko na ito kanina nung hindi pa ito nabubuksan. Papakita ko ulit sa inyo na may diferensya diferensya ng reading ng kanyang winding. Dito natin i-test. Ito yung ating tester. Dito tayo sa ohms. Kahit sa 200 ohms lang. Dito natin ilagay ito.
Kita? Okay, so far kita naman maliwanag. Okay. Mag-test tayo ng kanyang resistance sa winding. Ito yung niya eh. Ito yung tatlong wire niya. Ayusin natin yung setting para makita ng lahat. Itong itim na ito, yung common. Given na ito eh, basta itim, common. At saka kung dalawa dyan, itong dalawang ito, capacitor na nakalagay dyan. Okay, testingin natin yung kanyang resistance dito sa isang wire 60 ohms. Yung isa naman itong gray, ano ba ito, gray 82, 60 at saka 82. Kapag ka 60 at 82, may nakuha tayong 60 doon sa blue at dito sa gray ay 82. Tingnan natin ang kanya, pag pinag-plus yan ay 142. Dapat mag-reading dito ng 142. Ito 77 lang. Ay sira po yung ganyan. Dapat ay 142 yan. Kasi ipa-plus natin yung 82 at saka yung 60. Yon. Dito kasi 60 yan eh. Yan, at saka yung isa. Di ba kanina 60? Isa na yun. Wala yung isang test rod. Okay po. Ulitin ko nga. Yan 60. Inulit ko. 60.6. Wala na yung point niya. Itong isa. 82. 144 yun dapat. Hindi 77 lang ang inabot eh. Kaya ito pong motor na ito ay may diferensya talaga. Ngayon, bumili ako ng bago para palitan yan. Ito yung bago. Ito. Ngayon, may problema ako rito. Ito pong butas. Ito butas dito. Ayan o. Itong butas na ito, para pumasok yung plastic na yan, dalawa yan, ay napakaluwag po doon. Napakalayo. Kasi hindi siya magkakasya dyan. Ayan o. Ngayon, ginawan ko siya ng paraan, binutasan ko rito. Nilagarian ko yan at tutupiin ko na. Pag natupi ko yan, yung isa lang dito ang puputulin ko. Yung isa lang ang puputulin ko dito. Itong isa makakapasok doon. Okay po. Makita ko sa inyo kapag natupi ko na. Kapag ka natupi ko na ito, nilagari ko ito. Pag natupi ko na yung paparito, siguradong papasok na yung plastic niyan. Ang mangyayari niyan ay ganito. Pag natupi ko na yan, ganito na ang mangyayari niyan. Ayan o. Ganyan. So, yung isang paa nito, puputulin ko. Pasok na yan dyan o. Ayan o. Ayan, eksakto. Pasok. Huwag niyong gagawin na yung dalawa na ito ay puputulin mo. Kasi mawawala ng tibay. May tibay yan dyan, nakasuksok yan dyan o, sa butas na yan.
May tibay yan dyan. Kung mawawala pareho yan, at para lang gawing kumasya, mag-swak dyan, pag ganyan, eh, walang tibay yan. Kaya yan ang ginawa natin paraan. Okay, papakita ko sa inyo mamaya pagka natupi ko na itong dalawang ito, isa. Saka ito. Dalawa pa yung tutupiin natin. Ito yung puputulin natin. Bawat isa pinuputol natin. Bawas ng isa. So, isuswak na natin to. Ito yung ating bagong bili. Ang kanyang microfarad. Ang microfarad niya ay 5. Yan, sana. Ayan na. 5 UF. Ayan. 5 UF, boss. Yan. Okay. Ilagay na natin. Mamaya na natin higpitan yan. Ilagay muna natin yung iba pa. Tatlo yan eh. Andito pa yung isa eh. Ayan na po, nailapat ko na. Nailapat ko na ng maayos. Na hindi ko pinutol yung dalawang ganito. Yung dalawang ganito. Ito. Saan ba yun? Hindi nakikita sa camera. Di ba dalawa yung ganyan? Para dito sa isang butas yun. Eh, duling naman eh, hindi magkakasya. Eh, nagawa natin ng paraan. Nakalapat na yan dyan. Tibay na. Huwag na natin ilagay itong brake na to. Sobra naman bulok na, puro kalawang na. Mahahawa lang to, bagong bago. Hindi ko na lalagyan ng brake yan. Okay lang na walang brake. Ito ang ilalagay natin. Para naman protection dito. May mga butas dito, papasok ang tubig dito eh. Ito ang ilalagay natin. Mas maganda ito. Kaysa sa maglagay ka pa ng brake, hindi na.
Okay. Hindi naman to sasama sa ikot eh. Yan o. May ikot o. Tabon lang yan doon sa butas. Okay. Good idea ito. Ano na tayo. Ibabalik ko na itong ano kanya. Itong kaha. Babalik ko na yan. At para makapag-wiring na tayo. Dito ko sa labas magwa-wiring eh. Pag nailagay na yan, saka ako magwa-wiring sa labas. Magkaiba ng size yung lock eh. Ito yung lock. Tsaka dito sa nut niya mismo. 8 at saka 9. Tsaka 10 pala. 10 yung lock. 8 itong ano. Itong nut. Okay. Ano to? Durog ko. Ay, tumagos. Ilang bas meron pa sa harap, di ba? 6 yan. Ito na, ibangon na natin. Ikabit na natin yung mga screw dito. Magwa-wiring na po tayo. Ito yung ikinabit nating bago. Ayan. Naisalpak na natin. Ito yung nilagyan natin. Diba, nilagyan natin ng ganito. Cover yan para hindi mabasa. Okay. Ito na wire. Magwa-wiring na tayo. Testerin ko muna kung alin dito yung line. Ito yung gray. At saka ano, 174.5
0.7. Huwag na yung 7. 174 na lang. Itong blue. Doon sa dati. Sa blue. 82. Yung isa. 82. At saka dito. Anong kulay ito? May reading na 82 at may reading na 93. Dito sa green 92. At dito sa gray 82. So kung pa-plus ba yung 82 at 92, 174. Tingnan natin ito. Dapat ay mag 174 ito. Sana. Ito. Itong gray at saka green. Dapat 174 yan. Exactly correct. 174. May 0.7. Pero okay na yan, 174. Good. Bago yung motor Good yan. Ito yung common blue. Ito yung common na blue. Kasi dito pumalo siya ng 92. Ito yung gray. At saka dito naman sa green 82. Itong green ang sa ito. Hawak kong ito. Buholan. Itong may buhol. Ito dito sa switch sa taas. Saan yung switch pataas? Ito. Ayan, yung switch pataas. Papunta sa taas yan. Yung switch na yan. So, ito na yun. Ito yung gray na mababa ang reading 82 ohms. At dito rin ang kapasitor. Diyan din ilalagay ang kapasitor. Dali lang. Yung kapasitor na bagong bili ko. Ito. Kasama niyan ang kapasitor dito. Itong kapasitor na 0.5. Ay, 0.5. 5 UF. 5 UF kasi yung bagong motor natin pinabagay yun dun sa motor Okay. Lagyan natin ito ng tape. Kapal na. Okay, sunod tayo ay sa green. Dito yung isang kapasitor. Ito yung 92 ohms. Kasama dito yung isang paa ng kapasitor sa 92 ohms. Ito yung 92 ohms. Sunod, itong blue na ito yung common. So, sa plug sa ano natin ito lalagay, line 1. Ito yun. Ito yung line 1, line 2. Sa line 2 tayo kakabit.
Okay, okay. Testingin muna natin kung iikot. Yun, kumuna rito. Naka-on yan. Pero hindi pa nakasaksak. Oh, isasaksak ko na. Naka-on yun doon ha, sa taas. Okay. Umikot. Suabe ang ikot, ang bilis agad. Hindi man lang nag-vibrate yung ano eh. Yung spring eh. Suabe ang ikot oh. Ang bilis. Punutin ko muna, tingnan ko kung pasan ang ikot. Dapat pakaliwa ang ikot niyan eh. Pakaliwa ang ikot. Ang speed dryer po dapat yan ay pakaliwa ang ikot. Hindi yung dapat pakanan yan. Okay, pakaliwa ang ikot niya, di ba? Ayan oh. So, eksaktong-eksakto ang ating gawa. Ini-on ko ulit. Tingnan natin. Ayan oh. Ang bilis. Ang ganda, tahimik pa. Okay. Nilagyan ko na ng wire strap para hindi magkakalat yung wire. Okay po, maraming salamat po sa inyong panonood. Tapos na po ang ating repair. Nilagyan ko lang ng wire strap at kukubiran ko na po. Sana makapag-subscribe kayo, like at saka comment po. Paki-share na rin po sa inyong mga FB friends. Salamat po, hanggang dito na lang po ang ating video.